ng inyong telepono, magstayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Ikalimang linggo po sa karaniwang panahon, at sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin.
Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Panginoong Diyos, Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Maawa ka sa amin. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Nagsalita si Job at sinabi niya,
Ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya ay tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Para siyang manggagawang, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit, ang gabi ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, waray wala ng umaga. Di panatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko ay mabilis na nalagas. Pag-asa ko ay lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahaning ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon, o kay buti ng umawit at magpapuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na kakalugod. Ang lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon na at nalupig. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong ngalang itanakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makakasukat. Yaong magpakumbabay, siya niyang itaas. Ngunit yaong naghambog, sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad, ang mabuting balita, at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit naapaalipin ako sa lahat upang mahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila.
Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay maligtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Pinako ni Kristo ang sakit at mga tao upang masubos tayo. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nilang, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang maipangaral ang mabuting balita. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maligayang pagdating po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ang tema po ng ating tatlong pagbasa ngayon ay patungkol sa buhay. Buhay na nararanasan ng bawat isa sa atin.
Kaya nga sabi ay, papaano daw natin ilalagay sa isang imagery ang buhay. At para sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na yung ancient imagery, inihahalin tulad po natin ang buhay bilang gulong ng palad. Gulong ng palad na kung saan ay it pertaining to a constant change. Sabi nga ay ang isang permanenteng katotohanan o realidad sa buhay na ito ay ang parating pagbabago. Lahat ay nagbabago. Sabi nga po ng isang philosopher sa katauhan po ni Heraclitus, sabi niya ay lahat ay nagbabago. Kahit yung ilog na iyong tinapakan, segundo lang kung ikaw ay tatapak uli, bagong ilog uli yun, dahil sa running water. Ibig sabihin ay yung ilog na tinapakan mo kanina ay wala na, nagbago na. Lahat ay nagbabago. At ang buhay na ito, kung titingnan po natin, ito ang ating pagninilayan. 3 bagay na makukuha po natin sa ating 3 pagbasa. Una ay ang importansya ng pananalangin, prayer. Ang ating Panginoon na hindi nangangailangan ng panalangin, tingnan niyo po, madaling araw bumangon, naghanap ng isang lugar na tahimik, na hindi siya maiistorbo, at ang sabi sa ating Ebanghelyo, nanalangin. Si Jesus na bagamat tunay na tao, subalit tunay na Diyos, na hindi nangangailangang makipag-ugnayan parati sa Kanyang Amang nasa langit, subalit ginagawa ng ating Panginoon just to commune with His Heavenly Father. Pananalangin. Noong unang panahon ng lumang tipan, nakikita pa ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip o kaya'y vision ng mga banal na tao. Subalit sa kasalukuyan, ito na lamang ang ugnayan natin sa Diyos, ang pananalangin. At pagkatapos, hindi pa natin gagawin. Ano na lang ang matitira sa atin para tayo makipag-ugnayan sa Diyos? Sa ating unang pagbasa, kung titingnan po natin ang buhay ni Job, na kung saan ay napakaraming bakit. Kung atin pong babaybayin ang aklat ni Job, simula't simula na isang matuwid na tao, sinubok ng Panginoon dahil ang sabi ni Satanas, matuwid lang si Job dahil pinagpapala mo. Sumusunod yan sa iyo dahil lahat ng kanyang kinakailangan ay ipinibigay mo. Kaya ang sabi ni Satanas, subukin mong pahirapan yan, isusumpakan yan. Pumayag ang Diyos hanggang sa namatay ang kanyang asawa, lahat ng kanyang mga anak, lahat ng kanyang ari-arian ay nawasak. Hanggang sa nag-iisa na lamang si Job at nagkaroon siya ng isang matinding sakit sa balat na kahit ang kanyang mga matalik na kaibigan ay inaalimura na siya. Sabi niya, nasaan ang iyong Diyos? Kaya ang katanungang bakit nangyari ito sa akin? Bakit pinahintulutan mong mangyari sa akin ang lahat ng ito? At alam niyo po ba ang kasagutan ng Panginoon kay Job? Sabi ng ating Panginoon, naroon ka ba nang gawin ko ang mundo, ang sanlibutan? Naroon ka ba nang gawin ko ang buwan, mga bituin, at lahat na nakapaloob sa kalawakan? Kaya ang ating unang pagbasa, realization ni Job, na lahat ay kontrolado ng Diyos. Hindi siya pwedeng magtanong. Kaya ang unang instance ng ating unang pagbasa, ano ang sabi dito? Ang buhay ng tao ay sagana ng hirap, batbat ng tiisin,
at lungkot ang dinaranas. Subalit ang lahat ng ito'y kalooban ng Diyos na maranasan ng tao dahil siya ay makapangyarihan at dakila. Panalangin ni Job sa mga katanungang bakit, at sinagot siya ng Panginoon, naroon ka ba nang likhain ko ang sanlibutan? Kahit sa ating ebanghelyo, nanalangin din ang mga alagad sa papaanong paraan. Tingnan niyo po, may matinding lagnat ang biyenang babae ni Simon Pedro, inilapit ng mga alagad sa ating Panginoon. At ano ang ginawa ng ating Panginoon? Pinagaling ng Panginoon, karakaraka, ang binang babae ni San Pedro, ni Simon Pedro. Napaka-importante ng panalangin. Siguro sa atin, sasabihin natin, lagnat lang yan. Pwede namang hindi idulog sa Diyos. Saka lang tayo dudulog pag mga terminal cases. Doon lamang tayo nakakaalala sa Diyos. Pag lagnat lang, ordinaryong sipon, ordinaryong ubo, taken for granted. Ipinapakita sa atin ngayon ng ating ebanghelyo na kahit lagnat lamang, inilapit ng mga alagad sa ating Panginoon at pinagaling ng ating Panginoon. A kind of prayer, paglapit. Ikalawa ay ang pagmamalasakit. Sa mga counseling, iba't ibang problema ang iyong maiinkwentro. Nandyan yung may mga magagandang trabaho, sasabihin ay burnout na ako at pinagdidesisyonan ko na mag-resign na lang kaya sa trabaho na ito. Burning out phenomenon. Alam niyo po bang sabi ng magaling na psychologist kung papaano nakukuha ang burnout phenomenon? Sabi ng isang psychologist na ito, it is not primarily on the quantity of responsibilities, but on poor qualities of relationships. Dahil kung maganda ang iyong relasyon sa iyong mga kasama, kahit gaano karaming trabaho, hindi ka mabe-burn out. Tingnan niyo po, sa isang magandang relasyong mag-asawa, ipapakisuyo lang ng asawa yung maliit na bagay dahil mayroon silang previous irreconcilable na issue. Napakabigat nun sa asawa na sundin ang pinakikisuyo ng kanyang asawa. Subalit kung magandang relasyong mayroon ang mag-asawa, beyond pa noon na ipinapakisuyo, magagawa ng asawa dahil maganda ang kanilang relasyon. Qualities of responsibilities ay hindi nakabatay ang burning out phenomenon kung hindi quality of relationships. Ito ang sinasabi ng psychologist na ito. At makikita natin ito sa ating Panginoon. Ang ating ebanghelyo ngayon, kung tingnan po natin ang previous, ang sinusundan ng ating ebanghelyo, nagpagaling din ng maraming may sakit ang ating Panginoon, nagpalayas ng masasamang espiritu at mga demonyo, at nagbabakasakali ang ating Panginoon, kaya sila pumunta sa bahay ni Simon Pedro at ni Andres para makapagpahinga man lamang ng kahit kaunti o kaya'y makainom ng tubig, makakain. Subalit pagdating doon, nadatnan nilang mayroong may sakit, may lagnat, pagagalingin. At pagkatapos nito'y puno na naman ang pintuan ng bahay sa napakaraming may sakit at inaalihan ng maraming demonyo. At hindi ito pinaalis ng ating Panginoon. Pinagaling ng ating Panginoon ang lahat. Kahapon ang ating ebanghelyo, kung sumimba po kayo, Sabado, ika-4 na linggo ng karaniwang panahon. Ang ating ebanghelyo kahapon ay
Sinabi ng ating Panginoon, pumunta muna tayo sa ilang na puok para makapagpahinga ng kaunti. Kaya nagdesisyon silang lumulan sa isang bangka. Alam ng mga tao kung saan sila pupunta, doon lamang sa kabila. At pinuntahan ng mga tao at pagpunta doon ng ating Panginoon, pagdaong ng bangkang sinasakyan nila, nauna pa ang mga tao. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Ang mga taong ito'y parang mga tupang walang pastol. Ibig sabihin, nandoon ang pagkahabag ng ating Panginoon at pinagaling pa rin niya at tinuruan ang mga tao. Hindi siya nagsabing, kaunting break lang, pwede. Magpapahinga lang ako saglit. Pagmamalasakit. At ito rin ang ating ikalawang pagbasa na kinuha po natin sa unang aklat na sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya ang sabi ni Pablo, ipinapahayag ko ang mabuting balita, bagamat hindi ako alipin, ako'y malaya, subalit naging alipin ako para maipahayag ang mabuting balita, para kayo'y maakay sa natatanging pananampalataya na kinakailangan at totoong pananampalataya, pagmamalasakit din. Hindi po alintana ng isang taong nagmamahal kahit gaano karami ang kanyang ginagawa, ang kanyang responsibilidad kung mayroong pag-ibig. Kaya tama yung sinasabi ng psychologist, it is not primarily on the quantity of responsibilities but on poor quality of relationships. Ikatatlo ay ang pagpapala, grasya, na natatanggap ng bawat isa sa atin. Kapansin-pansin ang ginawa ng biyenang babae ni Simon Pedro. Pagkatapos na mapagaling, ano ang sabi dito'y, karakaraka, naglingkod sa ating Panginoon at sa mga alagad na kasama ng ating Panginoon. Pagbabalik ng kalusugan na ipinagkaloob ng Panginoon, pagpapalang kalusugan na kailangang ibalik sa Diyos dahil hindi galing sa Kanya ang kalusugan na iyon, ibinigay sa Kanya ng Panginoon. Kung napanood niyo po yung Round Table of Knights, ni King Arthur of Camelot, sabi po ni King Arthur doon ay, God makes us strong even for a while to help one another. Lahat ng mga pagpapala na ibinibigay sa atin ay hindi atin. We are just stewards. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung paano maging mabuting channel, instrumento ng lahat ng pagpapalang ito. Kaya sabi nga po, one of the fathers of the church, ang sabi niya ay, kung titingnan lang, strictly speaking, there is no such word as private property. Dahil ang lahat ng ito'y para sa lahat ng tao, kailangan mong magbahagi dahil ang mga pagpapalang ito ay ipinagkaloob ng Diyos, hindi lang para sa iyo, kung hindi para sa kapwa mo. At ito din po ang tema natin nung ipagdiwang po natin ang 500 years ng ating pagiging Kristiyano sa bansang Pilipinas. Ano ang tema po natin? We are gifted to give. Dahil pinagpala tayo, nakapagbabahagi tayo, na siyang ginawa ng biyenang babae ni Simon Pedro. Subukan niyo pong mag-imbak ng kayamanan. Kung ang kasayahan, ang kagalakan na hinahangad ng tao ay mapapasa inyo. Sa tatlong itong ating pinag-usapan, panalangin, pagmamalasakit, pagpapala na kailangang ibahagi,
ang siyang nakapaloob sa ating tatlong pagbasa ngayon. Unang pagbasa, ikalawang pagbasa at ang ating ebanghelyo. Sa sitwasyon ng ating mga buhay, tingnan po natin. Sabi po sa bandang hulihan ng ating ebanghelyo, nung nananalangin ang ating Panginoon, hinahanap siya ni Simon Pedro at ang kanyang mga kasamang alagad. Ano ang sabi ni Simon Pedro? Hinahanap po kayo ng mga tao. Kapansin-pansin ang tugon ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, kailangan din natin pumunta sa mga karatig bayan dahil kailangan kong mangaral. Ito ang dahilan kung bakit ako umalis ng Kapernaum. Ibig sabihin, hindi pinagaling ng ating Panginoon yung mga taong naghahanap sa Kanya ayon kay Simon Pedro. At kung ating pag-uusapan po dito ang healing, sabi nga po ng isang pari na healing priest, sa interview, sabi sa kanya, Father, pag ikaw ay nag-healing mass, halimbawa sa 1,000 katao na nag-attend ng healing mass, ilan ang mapapagaling doon? Sabi ng pari ay 2, 1. Hindi natin alam. Ang follow-up question ng periodista, ang sabi niya ay, papaano yung 998 or 999? Uuwi ba yun na masama ang loob, may galit sa Diyos dahil hindi sila napagaling? Ano ang tugon ng pari? Ito ang kahalagahan na maintindihan ng tao, hindi lamang ang good life, kundi a meaningful life. Na kahit hindi sila pinagaling physically, napagaling sila spiritually dahil natanggap nila ang karamdaman na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. At napaka-importante nun. Kaya nga, hindi importante yung mabuting buhay lamang, kung hindi yung makahulugang buhay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Meron pong isang pasyente, yung paring nagkwento sa amin, 1 taon na comatose. Dahil marami ang pera, iniuwi sa bahay, binigyan ng 5 private nurse na nag-aasikaso sa kanya. Maraming pari ang nagmimisa para mahil, para magising ang comatose na pasyente. Sabi ng mga pari nag-uusap, bakit kaya hindi gumaling-galing ito? Bakit hindi magising? May isang matandang pari na nagsalita. Ang sabi niya ay, hindi natin alam, baka ang mga nakapaligid sa pasyente na ito ay gustong gisingin ng Diyos dahil sa kanilang mga ginagawa. Halimbawa na lamang, nagiging uliran ba ang pamilya ng pasyenteng ito sa pag-aalaga? Tingnan nyo, kumuha ng mga private nurses, mahal sa buhay nila ang nangangailangan ng kanilang pagkalinga. Marahil ito ang ibinibigay sa kanila ng Diyos para maunawaan nila kung ano ang kahulugan ng buhay. Realidad po ito dahil mismo sa ating ebanghelyo natunghayan natin na hindi lahat ay pinagagaling ng Diyos. Subalit, mas may malalim pang kahulugan ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi man mapagaling physically, maunawaan lang natin kung ano ang kahulugan ng buhay. Napaka-importante po nun. At ito ang sitwasyon na ibinibigay sa atin ngayon. Nawa, madala po natin ang 3 bagay na ito, panalangin, pagmamalasakit at pagpapala na kailangan po natin ibahagi sa nangangailangan at sa ating kapwa. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato.
Pinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos lamang magmumula ang lahat ng kagalingan at kaginhawahan. Hingin natin sa Amang makapangyarihan ang mga biyaya at mga pagpapalang magpapatatag sa ating pananampalataya upang maabot natin ang kanyang kaluwalhatian. Ang atin pong itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapagaling ng Panginoong Hesus ay matamo ng lahat ng mananampalatayang bumubuo sa simbahang katolika at matularan nawa ng sambayanan ang kapayakang ipinamumuhay ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagmamalasakit ng Panginoong Hesus sa sangkatauhan ay matularan ng mga bansa sa buong daigdig at ang maghari nawa sa buhay ng mga mamamayan ay ang pangangalaga sa mga likhang gawa ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapagaling ng Diyos ay matamo ng taong dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa at maging matatag nawa sila sa pananampalataya at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang katagatagan sa pananampalataya ay umusbong nawa sa ating mga tahanan at sa tuwina ay hanapin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga sakramentong nagbibigay ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Hinihiling natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Muli natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaasan, pinapulong na paririto, sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian,
Alalahanin mo si Bienvenido Gonzaga na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Magstayo po ang lahat. Bilang isang angkang tinipo ng ating Panginoon, sabay-sabay po nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalay
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. What there is fear, I can allay. What there is pain, I can heal. What there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Grant me courage, Lord, grant me strength, grant me compassion, that I may be your heart today. But there is hate I can confront, but there are yokes I can relieve. For there are captives I can free, and anger I can appease. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para po sa pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot. Lord, give me hope that I may be your heart Tayo po ay magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkaitinuming pagkakaisang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang, kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakan, para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa,
tanda ng katapatan at pagsasalamat ng Pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa Pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasamang foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod, benta ng raffle tickets para sa kanilang pagkapatayo ng multipurpose building. Sila po ay nasa bandang likuran ng simbahan. Atin po silang suportahan. Ikalima, mga kapiyo, sa paghahangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais po nating magkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli po tayong kumakatok sa mga may mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan at sa opisina para sa ilang mga detalye. Maraming salamat po. Ika-anim, sa darating pong ika-14 ng Pebrero ay simula na ng panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ng inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin po natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magstayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon at mga pagpapala sa sambayanan na ito na nasa iyong harapan, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng banal